Ako na, ang tigre ng pamumuhunan sa Wall Street, ay nauwi sa pag-a-apply sa isang maliit na kumpanya na ganito lang kalaki. Iris, dahil sa maling pagpili mo, nawalan tayo ng bilyong halaga. Mayroon ka pa bang gustong ipaliwanag? Walang mali sa aking pinili. May mga humahad lang dito. Siya ang nagdulot sa akin ng problema. Ngunit wala kang ebidensya. Ayon sa desisyon ng konseho, ikaw ay tinanggal. Bukod dito, ayon sa kasunduan, hindi ka maaaring magtrabaho sa larangan ng pananalapi habang buhay. Kung lalabag ka, ikaw ang may pananagot. Naintindihan ko na. Kayo ba iyon? Kayo ba? Ninanais ninyong sirain ang aking kakayahan. Nagkakampihan kayo para siraan ako. Maghintay kayo sa akin. Darating ang araw. Babalik ako para maghiganti. Walang kwenta. Kalahating buwan. Pinahanap ko kayo ng isang tao. Wala ni isang balita. Pati mga elite. Basura. Sabi ni Ginoong Wei na basura kayo. Bakit hindi kayo sumasagot? Pasensya na, Ginoong Wei. Kami ay basura. Pero, Ginoong Wei, mahalaga ba talaga itong si Iris? Talaga bang ganoon siya kahalaga? Walang kabuluhan. Iris. Ngunit isang pambihirang. Henyo sa pananalapi. Sikat na tigre ng pamumuhunan sa Wall Street. Kakaumpisa pa lang ay nakakuha na ng daang milyong pamumuhunan. Kahit anong proyekto niya. Lahat ay may 100 beses na kita. Tanging ang ganitong tao ang makakatulong sa atin na mapagtagumpayan ang mga pagsubok ni Wei. Pero narinig ko na yung tinatawag na Iris. Kamakailan lang siya. Nabasag ang isang proyekto. Naharap sa pandaigdigang pagbabawal ng mga tao sa pananalapi. Ganyan bang tao ang maaasahan? Kung hindi dahil sa pangyayaring ito, hindi namin makikita si Iris sa buong buhay namin. Hanapin niyo siya para sa akin. Hindi ko makita ang lahat, umalis ka na. Opo. Si Kiangi. Kian ba ito? Binabati kita, pasado ka sa interview. Talaga? Siyempre, empleyado sa Departamento ng Pamumuhunan. Taunang sahod na 120,000. Ito ang kontrata. Tingnan mo, 12,000 lang ang taon-taon na sahod Pero ang pangkain sa susunod na buwan ay wala pang kasiguraduhan. Mas mabuti na to kaysa magutom, di ba? Ginoong Wei. Masaya ka, Nga, nakapasa ako sa interview. 10,000 ang taunang sahod. Maaga ka pang masaya. Ginoo Wang. Hey. Siya. Ganito ba talaga kahirap ang sitwasyon sa trabaho ngayon? Sino ka ba, pare? Ito ang aming pangkalahatang manager. Ginoong Wei. Ginoong Wei. Pasensya na. Kaka-join ko lang sa kumpanya. Hindi pa kita nakikita. Ngayon, nakita na kita. Hindi mo na kailangang bumalik. Bakit naman? May nagawa ba akong mali? May nasaktan ba akong tao? Sa tingin ko, hindi ka masaya sa hitsura ko. Hindi ka masaya sa hitsura ko. Ano bang hindi ka aya-aya sa hitsura ko? Sabi ng manghula, mayroon akong swerte para sa asawa. Ginoong Wei, malamang na hindi ito mangyayari. Napirmahan na ang kontratang ito. Ako rin ay nakapirma na ng kontrata. Kahit gusto ninyong tanggalin ako, dapat may bayad kayo sa akin bilang kompensasyon. Walang anuman. Ginoong Wang. Wang Feng, bigyan mo siya ng kaunting kabayaran. Marami akong pera, hindi ko na alam kung paano ito gagastusin. Talaga? Bakit kailangan siyang bigyan ng kabayaran? Si Qianji. Qian Duo, tama ba? Kahit na napirmahan ang kontrata, pero walang nakasulat kung ano ang dapat gawin. Hindi ba't kulang ang isang tagapaglinis sa banyo? Hayaan siyang pumunta para maglinis ng banyo. E di parang nagwawalis ng banyo lang iyon. Kailangan mo itong tanggapin. Mag-resign ka na. O di kaya umalis ka na lang. Tulong sa assistant. Ngayon si Ginoong Wei ay ganito. Hay naku, wag na lang pag-usapan. Kakainis lang ang mga nangyayari nitong mga araw. Ikaw, nasangkot ka sa gulo. Tanggapin mo na lang ang swerte mo. Galit siya. Anong pakialam ko dyan? Sige na. Ayan, Gil. Kian, nakita mo na ang sitwasyong ito. Tungkol sa trabaho, hindi ko kayang maglinis ng banyo. Ganito pa rin ang taunang sahod. Hindi naman ito hindi subukan, di ba? Talagang ganito ang apelyido ni Wei. Walang mabuting tao. Si Cao Cao, hindi ba?
Palaging nananakit ng tao. Hindi ba apelyido ni Kao Kao ay Kao? Hindi ka pa tapos umihi. Ang tagal mo nang umiihi. May problema sa prostate. Kung hindi lang ako niloko ng masama. Sa ganitong kalagayan, iniisip ko ang aking dangal bilang isang lalaki. Nababa sa ganitong kalagayan. Ikaw. Ikaw. Umalis ka. Layo ka. Huwag ka nang huminga. Maniwala ka ba? Tataliin kita sa bibig mo. Tinutulungan ko lang. Si Ginoong Wei na magbanyo. Hindi ba sinabi na mas may pakiramdam ito? Tumigil. Ginoong Wei. Itong lalaking ito, kailangan mong mag-ingat sa kalusugan. Noong bata pa tayo, okay lang. Pero kapag tumanda na tayo, lalabas ang mga problema. Halimbawa, gising sa gitna ng gabi para pumunta sa banyo. O kaya hindi makabangon sa mga importanteng pagkakataon. At saka, huwag palaging nakayuko. Kailangan maging kumpiyansa. Kung hindi, iisipin pa ng iba. Ay naku, hindi mo talaga ako matatalo. Sa pagsabi nito, tama ba? Kung mag-iingay ka pa dyan, walang problema, ipaparamdam ko sa'yo. Ako. Yung ginagawa mo, walang iba kundi, gusto mong akong tanggalin ka, para makuha mo ang bayad. Tama ba? Hindi ako gagawin iyon. Ipapagawa ko sa'yo mismo. Mag-alis ka na. Hindi ako aalis. Gusto kong labanan ang kasamaan. Labanan hanggang sa dulo. Ginoong Wei, hindi ka pwedeng uminom ng ganyan araw-araw. Kung sakaling bumagsak ang katawan mo, ano ang gagawin natin? Kung kayo lang, ay may kaunting kakayahan. Hindi ko na kailangang araw-araw. Umiinom ka ba para kalimutan ang problema? Ito. Hindi ba ito yung nagsisweep ng banyo sa kumpanya natin? Yung babaeng iyon ba? Bad luck. Isang tao ah. Ito ay. Ano ang gagawin ni Ginoong Wei? Ito ay. Ano ang gagawin ni Ginoong Wei? Hindi makita. Ito. Ano ang ginagawa mo? Kaibigan ko siya. Nainom siya ng marami. Dadalhin ko siya pa uwi. Sino ang kaibigan mo? Ikaw. Hindi ko siya kilala. Masamang tao siya. Narinig mo ba? Hindi ka kilala ng tao. Magsialis ka na. Ikaw, tanga. May nilagay siya sa inumin mo. May inihulog siya. Hoy, anong sinasabi mo? Wala akong nilagay. Talaga? Bakit kayo paniwalaan? Ako ang iinom. Hindi ikaw. Ay. Hindi. Tanga. Ginoong Wei. Totoo bang aalis na tayo? Kahit ano pa ang sabihin niya. Siya pa rin ang empleyado namin. Ginoong Wei. Akala ko talaga matapang ang dila mo. Pero may pusong maawain pala. Sinasabi mong walang pakialam. Pero sa loob, may malakas kang pakiramdam ng katarungan. Natunay mong nararamdaman. Natakot lang ako. Kung sakaling may mangyari sa kanya, kailangan bayaran ng kumpanya. Isang malaking halaga ng kompensasyon. Nga. Eh, ang gwapo mo. Gwapo, huwag kang umalis. Hey, dami ng pera. Bilisan mo, umalis na tayo.
Itong tanga. Tara na. Ito ay, hindi siya makapaniwala na ililigtas niya ako. Magandang umaga, Ginoong Wei. Dahil gising ka na, bakit hindi ka pa umaalis? Hindi pa kita napapasalamatan. Salamat sa pagligtas mo sa akin kagabi. Walang anuman. Kung hindi ka empleyado ko, hindi kita ililigtas. Mukhang mabuting lalaki naman. Bakit ang harsh mong magsalita? Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na magluto at kumain sa bahay ko? Gutom na ako eh. Walang makain sa bahay mo. Nakakita ko ng ilang seafood sa fridge, kaya diretso kong niluto. Pero si Ginoong Wei, talagang sariwa ang mga seafood nyo. Walang hiya. Galing ito sa Australia. Pinadadala ko pa ng eroplano. Siyempre, sariwa. Kainin mo na lang ng ganito. Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan? Di naman ako first time kumain ito. Ikaw? Anong ginagawa mo? Sopas na may shrimp oil at tahong. Gusto mong tikman? Ayaw ko. Yung ginawa mo. Nandito pa sa kawali. Sigurado ka bang ayaw mong tikman? Masarap ba? Nainom ko na rin ang oyster soup. Pero yung lasa nila, iba talaga sa'yo. Malayo ang pinagkaiba. Paano mo ginawa? Simple lang. Ipiprito muna ng bahagya. Iprito ang langis ng hipon. Pagkatapos magdagdag ng tubig at pakuluan ang sabaw. Pero ang talaba, huwag masyadong hugasan ng malinis. Baka mawala ang lasa. Ang dami mong alam tungkol sa pagkain ah. Siyempre naman. Ako. Kung hindi dahil sa gusto kong kumain, hindi sana ako nag-ipon ng pera sa mga nakaraang taon. Pero Ginoong Wei, mukhang nagkakilala tayo sa hindi magandang paraan. Pwede bang, wag na akong ipasok sa banyo. Ako pa ang unang nagligtas sa'yo. Pero ikaw pa ang naglagay ng kondisyon sa akin. Kaya yun ay dahil. Nung pumasok ako sa kumpanya, hindi ko alam na hindi maganda ang mood mo. Kung hindi, hindi ko rin magagawa na magyabang sa harap mo. Pagkalampas ng probation period na lang natin pag-usapan. Bakit? Mahigit pa 2 buwan yun. Kakagawa ko lang ng desisyon. Bigla mo itong babaguhin. May isip lang ng mga empleyado na may problema ako sa pagdedesisyon. Hindi ba naman? Dalhin ang personal na emosyon sa trabaho. Mahirap talagang pamahalaan ang kumpanya. Ngunit itong sabaw, talagang masarap. Ginoong Wei, kumain na ng tanghalian. Dala ko ba ang emosyon? Sa trabaho? Wala naman. Sabi ng mga katrabaho ko, ikaw ang pinakamabait. Pinuno ng kumpanya. Sa totoo lang, sa tingin ko ba, ako ba ay talagang nakakainis nitong mga nakaraang araw? Pero hindi mo pwedeng sisihin lahat ng ito sa'yo. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay nasa ganitong kalagayan. Ngayon, delikado na rin ito. Mas mahalaga pa nga, ay si Iris ngayon. Hindi pa rin siya natagpuan. Ginoong Wei, may intindihan ang iyong nararamdaman. Ano to? Ito yung sopas na tahong. Sabi mo pa nga sa akin na espesyal ito. Kaya nga niluto mo ito ng maigi. Pero ito pa rin ang tawag mong sopas na tahong. Tama. Pakawalan mo si Duo para makuha niya si Kian. CJ. Ano? Hayaan mong magluto ako. Dodo. Kasama na ang pagluluto. Sa oras ng trabaho. Sige na. Huwag. Trabaho ko ang magwalis ng banyo. Hindi kasama ang pagluluto. Sabi ni Ginoong Wei, masarap magluto ka. Dahilan, isa itong pagkakataon. Baka bigyan ka ni Ginoong Wei ng promosyon at dagdag sahod. Ah,
Promotion at work, salary increase. No, no, no. Sabi ni General Wei, ang trabaho ko ay maghugas ng banyo. Paano ka ba talaga makakagawa ng pagkain para sa akin? Pwede kang magluto. Ibalik mo muna ang trabaho ko. Tapos bawat lutuin. 10,000. Magkano? 10,000. Kahit ang pambansang chef, hindi ganoon kamahal. Wala na akong magagawa kung ganyan. Sang-ayon ako. Ah, ang bilis mong nagawa. Ang daming ulam. 10,000 piso ang isang hapunan. Dapat sulit na sulit talaga. At yung tinukoy ni Ginoong Wei, sopas na may oyster at shrimp oil. Pakihintay lang po, Ginoong Wei, at tamasahin ninyo ito ng dahan-dahan. Dodo, ang galing mo naman. Hindi ba't nagtapos ka sa paaralan ng pagluluto? Hindi naman. Wala naman. Sa totoo lang, bukod sa trabaho ko lang, yung pinag-iisipan niya ay pagkain. Mga delikasi mula sa bundok at dagat. Hindi basta-basta nakukuha. Isang maliit na si Ginoong Wei ang hinahawakan. Madali lang. Ilang buwan na. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ko na makita si Ginoong Wei. Masarap kumain. Sulit ang 10,000. Sa tulong ng assistant, ikaw, si Ginoong Wei, ang init ng ulo. May nangyaring masama ba? Tungkol sa negosyo, sinabi ko na sa'yo, hindi mo rin naiintindihan. O kaya ay magpahinga na lang. Magluto ka na lang ng pagkain mo. Sa tingin ko, ang isang pagkain ay 10,000. Sobrang sayang naman. Ginoong Wei, ito'y pinapayagan mo naman sarili mong kasunduan. Kumakain ka pa ngayon. Napakasaya mo. Ibalik mo sa akin yan. Ang gusto kong sabihin, gusto kong hilingin sa iyo, na maging katulong sa buhay. Katulong sa buhay. Ang responsable sa 3 pagkain sa isang araw. Yaya. Yaya. Anong yaya? Personal assistant sa buhay. Hindi rin komplikado. Kailangan lang ng tamang oras para sa 3 pagkain sa isang araw. At ilang hapon na may tsaa. Hindi ba nani pa rin iyon? Hindi ko kaya. Taunang sahod tumaas sa 1,000,000. Hindi posible na hindi pumayag. Basta pera ay nasa ayos. Lahat ng trabaho kaya ko. Mahilig sa pera. Ginoong Wei. Bakit naman? Ninyo siya. Ginawang. Personal na katulong. Bilangin mo na lang. At malalaman mo. Na ang isang pagkain ay 10,000. 2 beses sa isang araw ang bilang. Kaya't isang buwan ay 600,000. Sa isang taon, 7,200,000. Gumastos ako ng 1,000,000 at nakuha ko ang parehong serbisyo. Alin ang masulit? Talaga namang ikaw ay isang henyo sa pananalapi. Sobrang taas. Huwag masyadong magpaka-pleaser. Laging mga walang kwentang sinasabi. Sa loob ng isang buwan, kung hindi pa rin mahanap si Iris, lahat kayo ay umalis. Dali, pirmahan ang kontrata. 1 linggo pa lang mula nang dumating. Mula sa pagiging tagalinis, ay naging personal assistant ni Ginoong Wei. Dodo, ang galing mo talaga. Ayos lang naman. Ang luto ko lang kasi ay swak kay Ginoong Wei. Panlasa lang iyon. Ngunit gusto kitang paalalahanan. Sa tabi ni Ginoong Wei, kailangang maging maingat ka. Huwag mo siyang galitin. Bakit? Parang kasama mo ang isang tigre. Kamakailan lang si Ginoong Wei. Hindi maganda ang pakiramdam. Madali lang masira ang mood. Huwag mong gagawin na magkaproblema ka. Sa kumpanya namin, ano ba talaga ang problema? Yung hindi magandang pamamahala. Si Ginoong Wei, matagal na siyang naghahanap ng tinatawag na ito ay tinatawag na pulbos na itim na tsaa. Pinakuluan ko ito ng dahan-dahan sa mahinang apoy. Nilagyan ko ng asukal at mantikilya. Tikman mo. Bakit may amoy alak? Dahil ito ay tsaa na binabad sa alak. Una, mas lumalabas ang lasa ng tsaa. Pangalawa, makakapagpasigla ito ng isip. Hindi ka matutulog sa hapon. Kaya't mag-relax ka lang. Kaunting alak lang. Hindi ka malalasing. Talagang hindi masama. At ito pa, gawa sa purong oats. Munting cake. Kain mo nang walang pag-aalala. Hindi ka tataba kahit kaunti.
Kumusta? Masarap, di ba? Ibig sabihin tama ang panlasa mo. Bigyan mo ako ng 1 milyong sahod bawat taon. Tiyak na walang mawawala. Sandali lang. Hindi naman ako. Kailangan gawin ito araw-araw, di ba? Alaynan, ang ibinibigay ko sa iyo ay taunang sahod. Siyempre, araw-araw ganito. Hindi tama iyon. 3 beses ka kumain araw-araw. Sa isang buwan, 900,000 yun. Sa isang taon, yun ay 8 milyon. Ikaw lang ang binibigay sa akin. 100,000 kada taon. Nalugi ako. Binibiktima mo ako. Niloko ba kita? Ganito ang pagkakalkula mo. Ito ay ideal na datos. Kung ako ay ihingi lang sa'yo ng isang pagkain sa isang buwan. O kaya naman ay 1 beses lang sa 6 na buwan. Ihingi ako sa'yo. Wala ka pa ba kahit ngayon? Nga. Tama ba? Parang negosyo ito. Retail at wholesale. Siyempre magkaiba. Kahit maliit ang tubo sa wholesale. Ang mahalaga ay ang katatagan. Parang ang taunang sahod na ibinibigay ko sa'yo. Kahit anong gawin mo, pareho lang ang perang ito. Tama ba? Mas makabubuti ba? Talagang ganito ang prinsipyo. Ngunit ang merkado ay nakabatay sa supply at demand. Hinahanap mo ako, dahil ako ang nagluluto. Sakto lang sa panlasa mo. Kung hindi, hindi naman. Isang pagkain ay may halagang 10,000. Kaya nga ako. Ang kailangan mo, mukhang niloloko mo pa rin ako. Itong batang ito, ay talagang matalino pa rin. Wala akong pakialam. Kahit ano paman, masarap ang luto ko. Yun ang aking kalamangan. Kung gusto mong magluto pa ako para sa'yo, kailangan mong taasan ang sahod ko. 3 million. Para walang masyadong lugi sa atin. Nakapirma na tayo ng kontrata. Pwedeng baguhin. 1 milyon lang ang kaya kong ibigay. Hindi pwede, hindi na lang gawin. O kaya sinadya kong malas ang lasa. Wala ka nang magagawa. Ang batang ito, ang talino pala. CJ. Sige na. Bibigyan kita ng penalty fee. Para agad kang umalis. Kapag nangyari iyon, hindi mo na matitikman ang luto ko. Nakikipaglaban ka sa akin. Huwag kalimutan na buyer's market ngayon. Maliban na lang kung talagang kulang ka sa pera. Ay tatanggihan. Pumayag ka na. Kung hindi, baka magpatalo na ako. 1 milyon. Mas mabuti na ito kaysa wala. 1 milyon, ayos na ang 1 milyon. Magpapaalam na ako. Pasensya na. Salamat. Ginoong Wei. Ito ang huling bersyon ng kontrata natin sa Tianxin Group. Pakitingnan. Kung walang problema, maari na itong pirmahan. Maari na itong pirmahan. May problema ang kontratang ito. Pwede ka nang umuwi pagkatapos ng trabaho. Bakit hindi ka pa umaalis? Gino Wei. Nakikipag-ugnayan ka sa Tianxin Group. Pakiramdam mo ba palagi na maayos ang lahat, pero sa totoo, maliit lang ang kita? Paano mo nalalaman? Bakit kailangan gamitin ito? Na trust fund. Ito ay aming proyekto kasama ang Tianxin Group na pinondohan ng magkakasama. Ang pondo ay inilalagay sa hiwalay na pangangasiwa ng isang third party. May problema ba dito? Malaki ang problema. Maari ang regulasyon. Maaari namang pumili ng mga institusyong pinansyal. Mababa ang rate ng pag-iingat. Tulad ng ganitong mga pondo ng tiwala. Taon-taon ang bayad sa pag-iingat. Umaabot na sa langit. Ano pa ang magagawa natin? Anong pera ang makukuha? Pero ito ay mula sa Tianxin Group na nagmungkahi. Sila ang nagtakda na gamitin ito. Itong trust fund. Kung hindi ako papayag, hindi tayo makakapag-collaborate. Hindi ito possible. Ang may-ari ng Tianxin Group, napakatalino niya. Paano kaya gagamitin ang ganitong hangal na paraan? Kilala mo ba ang kanilang boss? Paano ko siya makikilala? Kung sa business logic lang pag-usapan. Ang bayad na ito para sa custodianship. Gusto rin nilang lumabas. Hindi naman sila tanga. Paano nila pipiliin? Gamitin ang ganitong paraan na parehong lugi. Sayang lang ang sobrang gastos. Ikaw at ang Tianxin Group, hindi pa nagkakaayos ng accounts. Ang pakikipagtulungan sa Tianxin Group ay si Ginoong Liu, ang tumulong sa pag-audit. Ang ibig mong sabihin,
ay may mga tao na nagkakabuhol-buhol. Ang pinakamasama ay ang Chansing Group. Ay hindi rin alam. Thomas, kailangan kong magsagawa ng investigasyon tungkol sa pakikipagtulungan sa Chansing Group. Matapos ang investigasyon, si Ginoong Liu ang nakipag-usap sa mga tao ng Tianxin Group na gagamitin ang pondo na ito, akala ng Tianxin Group, na ito ay aming paninindigan, at ang pundasyong ito, ang huling benepisyaryo, ay si Ginoo Liu. Isang alipin. Nais na umangat at maging amo. Huwag mo munang guluhin ang sitwasyon. Kailangan kong linisin ang pader. Paano mo nalaman na magkakaroon ng ganitong problema? Gumagawa lang ng impormasyon na kulang. Walang konsensyang negosyante. Hindi ba lahat ganun? Ang ibig kong sabihin. Paano mo nalaman na may problema ang kontratang ito? Naalala ko, hindi mo ito nakita. Ang kontrata. Wala. Noong araw na iyon, tiningnan ko lang ng mabilis. At nakita ko na. At napansin ko ang problema. Sira na. Sobra ba akong nagsalita? Ganyan nga. Ako kasi, mula pagkabata ay matalas ang memorya. Hindi nakakalimot. Kung wala namang ibang bagay, umalis na muna ako. Iyong bag. Oh, nga. Ginoong Wei. Kung hindi dahil kay Duo-Duo, hindi pa kami makakaalam. Ayos lang din. Maaari nating ayusin ang ating agarang pangangailangan. Pero isang ordinaryong dalaga, hindi lang magaling magluto, kundi pati na rin matalino. Marunong sa iba't ibang lohika ng negosyo. Medyo kakaiba. Ang ibig mong sabihin ay, kukunin ko ang kanyang impormasyon. Lahat-lahat. Opo. Sariling pagsusuri. Karaniwang pamilya. Karaniwang paaralan. Lahat ng bagay. Ang tao lang ang maganda ang itsura. Lahat ay karaniwan. Ginoong Wei. Hindi kaya ito isang pagkakataon lang? Hinding-hindi. Sa isang sulyap lang, matatandaan na niya ang buong kontrata. At makikita pa niya ang mga problema. Tanungin mo ang sarili mo. Kaya mong gawin iyon. Ako. Halos ganito na ako. Sa totoo lang, hindi ko magagawa. Kaya hindi ko rin magagawa. Kaya naman. Itong babae, siguradong may problema. Ba't kaya? May bago ng balita. Bumalik na si Iris sa bansa. Nandito na siya sa kabisera. Oh, talaga. Maliit na bata. Sa pagkakataong ito, hindi na kita papapayagang makaalis. Ginoong Wei. Hindi ko sinasadya na itago ito sa iyo. Sino ang nag-udyok sa iyo na gawin ito? Sino ang nag-udyok sa iyo na gawin ito? Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo, masakit? Kung aaminin mo lang, hindi kita sasaktan. Aaminin ko, aaminin ko. Aaminin ko, aaminin ko. Sabi mo, sino ang nag-utos sa iyo gawin yan? Ano? Aaminin ko lahat, na ako ang nagnakaw ng alimango. May iba pa bang tao? Anong nangyaring nagnakaw ng alimango? Hindi mo ba ako pinaghihinalaan? Nagnakaw ng alimango. Huwag kang mag-aksaya ng salita. Nagtatanong ako, sino ang nag-utos sa'yo na pumunta? Nagtatrabaho bilang isang industrial thief. Nagdududa ka, na ako ay isang industrial thief. Kung hindi, bakit? Bigla na lang akong lumitaw sa harap mo, at hindi maintindihang lapit sa akin. At magaling pa sa pagluluto. Pinapainit mo ang aking interes. Sino ang sinadyang lumapit sa iyo? Siyempre, ikaw. Ikaw na may masamang ugali. Pinapagawa mo akong maglinis ng banyo. Pero iniligtas mo ako. At pagkatapos ay pinagawa mo akong magluto para sa iyo. Hindi ka dapat sadyang lumapit sa akin. Nang ganito. At ang kontrata. Sa isang tingin lang. Nakita mo na ang lahat, na hindi nakikita ng iba. Hindi ito kayang gawin ng karaniwang tao. Ngunit ikaw ay kakaiba. Ipinapakita na napakahusay mo. Ngunit ang iyong resume
ay sobrang karaniwan. Sabi mo, nakatago ka sa kumpanya ko. Ano ang gusto mong gawin? Ako. Napakasimpleng tanong. Hindi niyo ito matutuklasan. Siyempre, kayo ang bobo. Kung alam ko lang, hindi ko na sana sinabi. Ay naku, Dodo. Sabihin mo na. Kahit si Ginoong Wei, hindi ito natuklasan. Na problema. Nakita mo na. Hindi ba't? Mas matalino ka pa kay Ginoong Wei. Bakit ba palagi kayong iniisip ang mga tao ng masama? Ano ang sabi mo? Sinasabi mong ako ay isang espiya sa negosyo, di ba? Kung ganoon, ano ba ang ninakaw ko? Lihim ng negosyo ba ito? Wala naman, di ba? Ikaw rin naman. Palagi kang lumalapit sa akin. Tungkol sa kontratang iyon. Siyempre kayo ang may kasalanan. Naliligaw lang kayo sa sitwasyon. Kung talagang gusto kitang saktan. Bakit ko pa kailangang sabihin sa iyo ang mga butas sa kontrata? Hindi ba mas mabuti kung diretso akong maglagay ng lason sa pagkain mo? Di ba? Bastos. Nagkamali ako sa kanya. Buti na lang, buti na lang. Buti na lang magaling ako umarte. Hindi pwede, hindi pwede. Huwag na huwag mong ipakita na ang talino mo. Kung hindi, matutuklasan ng mga yun na bumalik na naman ako sa dati kong gawain. Hindi nila ako pababayaan. Dudu, may nangyari ba kay Ginoong Wei nitong mga araw na ito? May problema ba? Bakit parang siya ay hindi masaya? Hindi ko alam. Baka menopause na siya, o kaya ay midlife crisis. Kung may nangyari man, kailangan mong sabihin sa amin ng maaga. Ay naku, kami kasi, mag-ingat kami. Hey, bakit hindi ka sumasagot? Abala ako. Walang oras. Pasensya na. May mga bagay akong kailangan asikasuhin ngayon. Tapos na ako sa trabaho. Ay naku, ang lakas ng loob mo. Dodo, nagsinungaling ka kay Ginoong Wei. Hindi maipaliwanag na pagdududa. Kailangan talaga, pabayaan kang maghintay ng 2 araw. Walang problema, Supervisor Wang. Isipin mo na lang na ngayong araw. Hindi mo ako nakita. Paalam. Hello, Ginoong Wei. Kian Duo. Sige, Ginoong Wei. Anong sinabi niya tungkol sa akin? Sinasabi niya na umuwi ka ng maaga ngayong araw. Binabawasan niya ang sahod mo ng kalahating buwan. May lakas ba siyang gawin iyon? Apelyido ni Wei. Bakit mo ako binawasan ng sweldo? Kung manalaman ka ng kahit isang sentimo, lalabanan kita, naniniwala ka ba? Hindi mo ba sinabi na gusto mo nang umuwi? Bakit hindi pwede na bumalik ako? Pero binigay mo sa akin ang mensahe. 5 minuto lang ang nakalipas. Marunong kang lumipad ah. Ano naman kung marunong ako lumipad? Kung bawasan ang sweldo, hindi pwede. May patakaran ang kumpanya. Pagka-late, maagang umalis o absent. Kailangan bawasan ang sweldo. Pero dahil nandito ka na, sige na lang. Ay Dodo, pasensya na. Tama na ang pasensya. Palsong na paghingi ng tawad. Hindi kailanman kasing halaga ng pera. Magpadala ka na lang sa akin ng bonus. Anong klaseng paghingi ng tawad? Tinawag mo ako dito. Hindi para humingi ng tawad sa akin. Bakit pa ako magpapatawad? Sa'yo, kasi inakusahan mo ako ng mali. Sabi mo ako ay isang industrial thief. Pero hindi naman ako ganoon. Hindi ka rin humihingi ng tawad sa akin. Ganoon din. Ikaw nga naman ay Ginoo Wei ng pamilyang Wei. Paano mo magagawa na magpaumanhin sa akin? Huwag kang maging sarkastiko. Kung ayaw mo talaga sa akin, tanggalin mo na lang ako. Sino ang nagsabing aalisin ka? Pasensya na. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, nagkamali ako sa pag-intindi sa'yo. Pasensya na. Hush, Ginoong Wei. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko marinig ng maayos. Huwag kang masyadong mang-abala. Sige. Dahil humingi ka na ng tawad sa akin. Sige, papatawarin na kita. Kahit na nahirapan ako. Itong babae. Kailangan ko siyang hanapin.
babayaran ang utang sa tag-init. Pero, hindi ka pa rin nag-sorry sa akin. Kaya bakit mo ako pinabalik? Gino Wei. Ipasok mo na. Gino Wei. Ako'y inosente. Hindi siya yung nagumagawa ng kalokohan sa kontrata. Ginoo Liu ba? Nasa mali ako. Gino Wei. Ako ay inosente. Maniwala kayo sa akin. Ako ay inakusahan ng walang katwiran. Lao Liu. Ikaw ang matagal ng kasapi ng kumpanya. At kasama rin ang tatay ko. Sa pinakamatagal na panahon. Kaya't ibinigay ko itong napakahalagang bagay sa iyo para mapagbayaran mo ang utang na loob ko. Gino Wei. Ako si Lito, tapat sa kumpanya. Walang pagdududa. Hindi ko gagawin ang ikakasira sa kumpanya. Ano ito? Sobrang laki mo. Isang pondo ba ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Baka makakahiram pa ako sa iyo ng kaunting pera. Pareho ang pangalan. Siyempre, hindi ako yan. Pareho ang pangalan, di ba? Hindi mo naman sinasabi. Nakamukha mo siya. Pareho lang din, di ba? Palagi kitang tiningnan. Parang isang tito. Ang sama ng loob ko sa'yo. Napakadetalye ng plano ko. Paano niyo nalaman? Siyempre, ito. Ang may kakayahang makalimutan ang anumang nakikita. Miss Kian Dodo. Nagbanggit lang ako ng kaunti. Isa lang kaming empleyado. Na ordinaryo lang. Pero kaya naming makilala ang iyong plano. Mukhang, tama nga na nakatagpo tayo ng isang yaman. Talagang nagbanggit lang ako ng kaunti. Sandali lang. Hoy, Dodo. Huwag kang magpakumbaba. Kung hindi dahil sa'yo, paano namin matutuklasan ang kanyang plano? Putang ina, papatayin kita. Putang ina, papatayin kita. Ah! Ayos ka lang ba, Dodo? Pakawalan mo ako. Maliit na cute. Bakit ang dami mong sinasabi? Talaga naman. May ina pero parang walang nag-alaga. Pinakainis kapag sinasabi ng iba ang tungkol sa nanay ko. Dalhin mo. Ikaw, pangit. Sinasabi mo kayong dalawa, bakit kailangan niyong makialam sa akin? Halos mawalan ako ng buhay. 500,000. Anong 500,000? Bilang iyong natuklasan, ang mga butas ng kontrata, at ang kompensasyon para sa iyong pagkakamali. Tunay. Sabi ko na, magaling pa rin si Ginoong Wei. Alam mo ba, isang lalaki, kailan siya pinakagwapo? Kaya kapag nagbibigay ng pera. Bilang sa edad mo, dapat hindi ka gaanong interesado. Sa pera. Bakit parang, napaka-interesado mo sa pera? Ano ang kinalaman nito sa edad? Sino ba ang hindi mahilig sa pera? At ang pangalan ko ay Kian Dodo. Siyempre, mahilig ako sa pera. CJ, bibigyan kita ng isang pagkakataon na may taunang sahod na 5 milyon. 5 milyon, sumasang-ayon ako. Lumipat ka sa bahay ko, at maging full-time kong sekretarya. Ah! Lumipat sa bahay mo. Ah! Lumipat sa bahay mo. Esan, sa ganitong paraan, sa isang banda, maaari mong alagaan ako. Sa pagkain at pang-araw-araw na buhay. Sa isang banda, maaari rin akong tulungan sa pagpaplano. Parehong kapakinabangan ah. Gaano kahirap yan? 5 milyon o? Gusto ko talagang maghirap. Ang mga manggagawa ang pinakadakila. Ito ay ang kwarto na inihanda para sa akin. Hindi mo ba gusto? Siyempre gusto ko. Ah! Matagal na akong hindi natulog. Sa ganito kalaking kama. Huwag ka munang magmadaling magustuhan. May ilang mga paalala ako. Kailangan kong ipaalam sa iyo ng maayos. Tingnan mo muna ito.
Ito ay, ito ay kay Ginoong Wei. Araw-araw na schedule. Kailangan siyang bumangon ng alas 7 ng umaga. Dapat matapos ang agahan bago mag-alas 8. Pagkatapos ay pupunta na siya sa trabaho. Alam mo na ang proseso sa kumpanya. Ngayon, at pagkatapos ay tapos na ang trabaho. Kailangang maligo siya ng alas 9 ng gabi. Bago mag-isa ng alas 10, matutulog na siya. Oh, meron pa. Bago siya matulog, kailangang uminom siya ng isang baso ng gatas. Mahalaga ang bagay na ito. Sandali lang. Tulungan mo ako. Ako ang personal na sekretarya. Hindi ako katulong. Sa tingin mo, may pagkakaiba ba? Siyempre, may pagkakaiba. Tingnan mo. Ginoong Wei, magandang umaga. Kailangan gumising bago magpito. Ako, alas 7 pa lang ng umaga. Hindi pa sigurado na gising na ako. At kailangan ding matulog bago mag-10 ng gabi. Kung hindi siya makatulog, hindi ko naman siya pwedeng suntukin para mapatulog, di ba? Hindi ba ikaw yan? Ang dapat gawin. 500 milyon ang sweldo. 500 milyon. Talagang dapat gawin yan. Nandito si Ginoong Wei. Sa kabilang kwarto. Kung may kailangan siya, tatawagin ka niya. Wow! Sa tingin ko, hindi naman ganito kadalas. Pero ang ganda pala nito. Sabi nila, ang EBS. Malambing daw ang pakiramdam. Subukan ko lang. Sapat na yung isang haplos. Ugh. Gisingin kita. Alas 7 na ngayon. Gagawa ako ng almusal. Kian Duo. Ano ang gusto mong gawin sa akin kanina? Ano iyon? Ako. Magsabi ka ng totoo. Gusto ko lang. Hipuin ang ebis mo. Huwag kang magkamali. Nabasa ko sa internet na ang ebis ng lalaki ay malambot at matibay. Kaya nga. Malambot at matibay ba? Malambot at matibay ba? Kian Duo. Hindi ko na kailangan ng trabaho ngayon. O anumang ibang damdamin. Kung tungkol sa akin, ay may nararamdaman ka. Pakiusap, kontrolin mo ito. Ah, ako ay para sa iyo. Ano bang maisisip ko tungkol sa iyo? Si Raulo. Hindi pwede. Siyempre, hindi pwede. Ang sama ng taong ito. Huwag kang magpadala sa pisikal na anyo. Bakit ang init-init? Itong sabaw ngayon, medyo kulang sa luto. Paano naman pwedeng ganito? Subukan ko. Mukhang ganoon nga. Alinggo, tingnan mo, binilhan kita. Anong maganda ang dala ko? Alinggo, sino siya? Sino si Alije? Ayan, Gil. Cheng, dumating na rin si Lola. Tinanong ka ni Xiaoya. Sino siya? Ito ang aking personal assistant. Kian Duo. Ito ang aking Lola. Si Miss Cheng ito. Kumusta po, Lola? Kumusta po, Miss Cheng? Sekretarya sa buhay. Sekretarya, bakit mo siya dinala dito sa bahay? Bakit? Dito siya titira. Siya ang bahala sa araw-araw kong pagkain. At sa aking pamumuhay. Pati na rin sa ilang mga gawain sa trabaho. Nakatira siya dito. Sa totoo lang, hindi ba siya ay katulong lang? Lola, sekretarya sa buhay, hindi katulad ng katulong. Sige na, sige na. Hindi mo ba nakita na dumating si Lola? Kahit magtimpla ng tsaa, hindi mo alam. Walang kaalam-alam sa mga bagay-bagay. Mukhang gusto ni Miss Cheng si Weili ah. Ang ganda-ganda niya. Sobrang ganda. Kitang-kita na walang mabuting intensyon.
Lola, binibining Cheng. Tara, uminom ng tsaa. Ang tamang-tama ng lasa. Hindi mo pa alam paano mag-brew ng maayos. Sayang ang isang lata ng magandang tsaa ni Ali. Ang init ng tsaa na ito. Gusto mo akong pasunugin. Ang init ng tsaa na ito. Gusto mo akong pasunugin. Dapat naman talaga. Ginagamit ang mainit na tubig sa paggawa ng tsaa. Paano pa ba ito maluluto ng maayos? Tamad na dalaga. Ang swerte ko. Anong nangyayari sa lola na ito? May problema ba? Oh, lola. Hindi ka man lang nagpaalam. Tapos galit na galit pa. Sino ba ang nakasakit sa'yo? Sino pa kundi ikaw? Sinasabi ko lang kamakailan lang. Bakit hindi mo nilapitan si Xiaoya? Akala ko pala may tinatago kang lihim na babae. Ganito ba ito? Talagang nagkamali ka ng akala. Ako at si Ginoong Wei ay talagang magkasama lang sa trabaho. Hindi ka pa ba nagtagumpay? Lola, buti na lang at dumating tayo ng maaga. Kung naantala pa tayo ng ilang buwan, baka nagkaanak na ang bata. Hey ikaw! Willie! Ngayon, ang kumpanya natin ay may ganitong malaking problema. Kaya pala nandyan ka pa kasama ang yaya na nagkakaroon ng ganyan. Ito ang yaya na sinasabi mo na nakadiskubre sa problema ng Wei. Siya ay isang walang prinsipyo na yaya na gustong umangat sa buhay. Kahit na sa ating Wei Group, hindi na namin matanggap ang mga negosyo. Paano namin malalaman ang problema ng pamilya Wei? Alam mo ang negosyo. Kung hindi mo pinilit noon, napamunuan ang Wei, hindi sana napunta ang Wei. Sa ganitong kalagayan ngayon, grabe. Hindi ba ako nagkakamali? Talagang nakipag-away pa siya sa lola. Anong ibig mong sabihin? Parang sinisisi mo ako, ha? Lola, maupo muna kayo, huwag magalit. Sinasabi ko lang naman, kung hindi ka nasa posisyon, huwag kang makialam sa pamamahala. Kung hindi, lalo lang itong magdudulot ng gulo. Hindi ko papansinin. Ngayon, lumitaw ang malaking problema sa pamilya Wei. Ganito kalaki ang suliranin. Ang tanging pinakamabilis na solusyon ay ang pakikipagkasal sa pamilya ni Xiaoya. Nay, huwag kayong mag-alala. Kapag ikinasal ako kay Alige, tutulungan ng pamilya Cheng ang pamilyang Wei na makaraos. Hindi nakakapagtaka na si Wei Li. Ayaw na ayaw sa kanya. Kaya pala ito ay isang kasunduan ng pamilya. Ayon sa gusto ninyo. May problema ang pamilyang Wei. Kailangan ng kasal na alyansa. Kung sakaling ang pamilyang Cheng ay magkaroon din ng problema, kailangan ko bang makipaghiwalay kay Miss Cheng at pagkatapos ay humanap ng mas mayamang asawa? Lola, ano ba ang ibig mong sabihin yan? Hindi ba ito ang ibig mong sabihin? Ganon nga ang iniisip mo, di ba? Bastos na bata. Talagang mapapamura na ako sa'yo. Yaya, tara na tayo. Alig, ito ang dala ko mula sa abroad. Nung naglalakbay ako ng mga prutas na pinatuyo. Ang sarap nito. Pwede mong tikman, subukan mo. Hey! Sandali, pakainin mo si Kaykay. Sino si Zhao Kei? Yung nasa labas, espesyal. Miserableng asong gala. Ginoong Wei, iyan ang lola mo. Galit na galit ka sa kanya. Talaga bang ayos lang iyon? Itong matandang ito. Walang magawa. Matagal lang ang buhay. Pagkatapos mamatay ang lolo ko, ang mga magulang ko, ang humawak ng kumpanya. Pero ang lola ko, lagi siyang nagpapakita ng pagiging nakatatanda. At nang hihimasok sa kumpanya, ginulo ang kumpanya. Naghahanap ng mga mamumuhunan ang mga magulang ko. Dahil sa pagod, na aksidente sa sasakyan. Oh, hindi nakakapagtaka na ganyan ang trato mo sa lola mo. Napaka hindi magalang. Sobrang hindi naman iyon. Sobrang hindi ito tama. Ngayon, para sa kaunting kita, ginagawa mo akong kasangkapan. Pinapapakasal mo ako kay Chengya. Pinaaalis mo ako sa aking dignidad. Ano ba yan? Hindi ba? Sa isang tao na hindi mo gusto, ang mga tao ay nagsasama-sama. Di ba't parang nagbebenta ng sarili? Kahit na ang lalaki ay umiiyak, hindi basta-basta. Pero kapag malalim na ang nararamdaman, wala nang magagawa.
Walang masama kung umiyak ka. Hindi ko na kailangang sabihin. Hindi na kailangan. Nasurpass ko na iyon. Pinakamasakit na panahon ito. CJ, ayusin ng maayos. Anong nangyari? Dahil sa kontrata, ang Jiangxin Group ay gusto makipag-ugnayan sa amin. Ibang paraan para muling pag-usapan ang kooperasyon. Jiangxin, kaya mo yan. Naniniwala ako na kaya mong gawin. Pagdating ng panahon, sasama ka sa akin. Sabay tayo. Ano? Gusto ko rin pumunta. Hindi pwede. Kahit patayin mo ako, hindi ako pupunta. Bakit ka ganito kalaki ang reaksyon? Bakit hindi ka pupunta? Ako. Jiangxin. Ang taong ito talaga. Sobrang nakakatakot. 0635. Oy. Ayos ka lang ba? Napatakot mo ako. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Salamat. Mula noon. Parang nabaliw siya. Hawak mo ako. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nalaman ko na. Ikaw ang misteryosong Iris. Niligtas mo ang buhay ko. Pasasalamat ko sa'yo. Dapat mong ibalik ang kabutihan. Sabi ko na nga eh. Ayaw ko sa ganitong ikaw. Kapatid na Jiangxin, pakiusap, ituring mo akong isang hangin na lang. Ginawa ko ng layunin sa buhay ko. Ang matulog sa iyo. Walang silbi ang tumakas. Hello. 5 minuto na lang. Birthday mo na. Sa oras na yun, 22 eroplano. Lalapag sa labas ng bintana mo. Iyan ang pagmamahal ko sa'yo. Maligayang kaarawan. Tulong. Hindi ko talaga pwedeng hayaan siyang malaman na nandito ako. Hinding-hindi. Bakit ang tagal pa rin niyang bumaba? Hoy, anong nangyayari sa'yo? May mga paltos na lumitaw sa mukha ko. Natatakot akong matakot ang lahat. Nakakahawa yan. Maaari kitang ipaalala. Si Jiangxin ay isa sa mga pinakamayamang tao sa kabisera. Walang kapantay. Kung makakapagligtas sa Wei, ay nakasalalay sa kolaborasyong ito. Pagdating ng oras, tiyaking tutulungan mo ako. Mas pagtuunan ng pansin ang kontrata. Naiintindihan mo ba? Opo. Tara. Matapos ang pagsisiyasat, nahanap na si Iris. Tutu. Saan? Nasa Wei Group siya. Bilang personal na sekretarya ni General Manager Wei Li. Wei Group. Iyon ang pag-uusapan natin. Ng negosyo ngayong gabi. Talagang ako'y pinagpala ng langit. Parang gusto ng langit na itulak tayo. Palapit ng palapit. Ngayon, hindi na siya makakatakas. Magandang maglakad na tayo. Gino Wei. Nandito na ba siya? Malapit na, darating na siya. Ang Tianjin Group. Hindi ba lalaki ang boss nito? Akala ko ang Tianjin ay kilalang kilala. Pero isa palang babae. Magandang araw, Tianjin. Ako si Wei, ang General Manager ng Wei. Ikinagagala kong makilala ka. Tara na, kumain tayo. Siyang lalaki o babae? Ano?
Bilisan mo. Anong ibig sabihin? Gusto lang ng boss na makipag-usap kay Miss Dodo. Maghintay kayo rito. Ano? Assistant Dong. Siya ang tunay na Pangulo Wei ng Wei Group. Pangulo Wei, ano ang gagawin natin? Pangulo Tian, ang pakikipagtulungan ng Tianxin Group at Wei ay nalutas na. Nahuli na rin ang trader. Ito ang bagong paraan ng pakikipagtulungan na napagkasunduan namin. Sige na, huwag ka nang magpanggap, Iris. Paano mo nalaman na nandito ako? Sinabi ko na. Kahit saan ka tumakbo, sa dulo ng mundo man, hindi ka makakatakas. Sa aking mga palad. Ginoong Wei, kung malaman ito ng mga tao sa Tianxin Group, tapos na tayo dito. Hindi mo ba nararamdaman na kakaiba? Dapat ay tayo, ang Wei, at ang Tianxin Group ang magkakasama. Pero siya ay tinatanggal si Qian Duo ng mag-isa. Talagang kakaiba ito. Pakiramdam ko parang sila ay pareho lang yan. Bakit kaya? Bahala na. Tara. Na-explain ko na sa'yo. Maraming beses. Hindi ako type. Sa ganyang klase mo. Maaaring, paunti-unting mapalago ang damdamin. Sayang nga lang, hindi mo ako binibigyan ng pagkakataon na ito. Sige na. Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Gusto mo ba akong tumulong? Para maghiganti sa mga gago na iyon. Hindi na kailangan. Kaya ko nang gawin ito sa sarili ko. Papatayin ko sila. Mukhang nahirapan ka nitong mga nakaraang taon. Ilang taon lang tayong hindi nagkita. Parang ang dami mong pinagdaraanan. Ilang taon lang tayong hindi nagkita. Ilang taon lang tayong hindi nagkita. Medyo napagod na rin. Ito. Pinakamamahal kita. Yung mahiyain mong itsura. Palaging nakakabighani. Lahat ng araw. Gusto ko ito. Hindi pwedeng pilitin. Gusto mo talaga. Ang pilit na prutas hindi matamis. Talaga ba? Pero hindi mo alam. Noong ilang taon na ang nakalipas. Nang magka-heart attack ako. Akala ko hindi na ako magigising pa. Pero nang bumukas ang mata ko, pakiramdam ko ay nakita ko ang isang anghel. Tunay nga silang matagal nang magkakilala. Isang ordinaryong maliit na kawani lang ito. Pero kilala niya si Tianxin. At si Tianxin pa nga, tila hinahabol pa siya. Ginoong Tian, noong sinubukan kitang iligtas talagang. Isang aksidente lang iyon. Kung sino pa man ang mapalitan, hindi pwedeng hindi kumilos. Huwag mo nang alalahanin. Salamat sa pasasalamat mo sa akin, susundan ko na lang. Pero ang buong pagkatao ko, ay hindi na kailangang ipangako, di ba? Baka naman. Pag-usapan na lang natin ang pagtutulungan. Kung ganito ang tingin, tayo at ang Tianxin, ay may mas malalim pang pagtutulungan. May mga bagay pa tayong pwedeng pag-usapan. Ginoong Tian, tinitingnan ko ang mga datos. Yung pakikipagtulungan ninyo dati kay Wei. Kahit na marami, pero lahat yun mga karaniwang transaksyon lang. Sa totoo lang, maaari naman. Mas malalim na pakikipagtulungan. Sobrang liit lang ni Wei. Kahit pa malaking proyekto, wala rin itong gaanong silbi. Maliit nga, pero kahit maliit ang maya, kumpleto ito sa mga bahagi. At saka, magaling ang boss ng Wei. Ginoong Wei, pinupuri ka niya. Bagamat medyo masungit siya. Pero seryoso siya sa trabaho. At mahusay din siya sa paggawa. Sariling prinsipyo at pananaw sa tama at mali. Kaya, bibigyan mo lang siya ng pagkakataon. Hindi kailanman magpapahuli ang pamilya Wei. Ngunit sa ganitong laki ngayon, hindi ba pwede rin niyang tulungan ka? At magmumukha kang may magandang panlasa sa tao. Ang lalaking ito, ano ba talaga ang sinasabi mo, sinisiraan mo ba ako o pinupuri? Mukhang kailangan mo talagang maging tagapagsalita ng Wei. Bakit pa? Maaari ka namang pumunta sa Tianxin Group ko. O kaya, susuportahan kita. Chayan. Zong. Ako kasi, kahit na mahilig sa pera, mas gusto ko pa rin gumastos ng sariling kita. Ang kumita ng sariling kabuhayan ay tanda ng magandang kabataan. Mukhang nagdesisyon ka na. Sige na.
Ito ay ang langit. Hindi ka ba natatakot na may ibang tao na makakaalam sa ginagawa mo? Inumin mo ito. Pipirma ako sa kontrata sa Way. Ininom ko na ito, at pipirma na ako sa kontrata sa Way. Maaari na rin itong ituring na pagtatapos sa ating relasyon. Isang tuldok. Pagkatapos inumin ito, hindi na ako makikialam sa'yo. Huwag masyadong uminom. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi mong maghintay ka sa labas? Ginoong Way, ayaw mo na bang makipagtulungan sa aming Tianxin Group? Hindi na ba? Hindi ko alam ang tungkol sa iyo at kay Dodo. Anong ugnayan ba ang meron dito? Pero kahit ano paman, hindi ko isasakripisyo ang aking mga empleyado. Para sa tinatawag na kapakinabangan, siya pa nga ay para sa akin. Handang isakripisyo ang lahat. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Uminom siya ng basong iyon. Hindi para tulungan ang Way na makipag-usap sa negosyo, kundi para ipakita ang hangganan sa akin. Kayo, sige na, kung patuloy na makikialam, ay lalo lang siyang magiging galit sa akin. Kaysa sa maging galit siya sa akin, mas mabuti pang ipagdasal siyang maging maayos. Tanga mong babae. Ang tunay na nagmamahal sa'yo, paano niya magagawang lagyan ka ng gamot? Dr. Lee, kumusta siya? Walang natagpo ang bakas ng gamot sa katawan ni Genji. Kian, wala. Pero nakita namin siyang umiinom. At ganito na ang itsura niya. Nabubuwal lang siya. Nabubuwal. Uminom lang siya ng isang lagok, at saka pula ang alak na ininom niya. Iba-iba ang kalikasan ng bawat tao. Hindi pareho. May mga tao na ganito. Uminom lang ng isang lagok, lasing na. Huwag mag-alala, Ginoong Wei. Walang problema si Miss Kian. Isang lagok lang, lasing na. Sobrang exaggerated naman yun. Thomas, ihatid mo si Dr. Lee pabalik. Opo. Guwapo. Swerte ko talaga ngayon. Nananaginip ako ng ganitong gwapong-gwapo. Hey, Kian Dodo. Magpakatino ka. Hindi ito panaginip. Ito mismo ang panaginip. Matagal na akong hindi na naginip ng ganito. Halika, halika. Pahalik nga. Kian Doo-Doo, tingnan mo ng mabuti kung sino ako. Ako ang boss mo, si Wei Li. Anong nangyari kay Wei Li? Hindi na ako makakatulog dahil kay Wei Li. Gusto kong matulog dahil kay Wei Li. Magandang umaga, boss. Tapos na. Paano ko siya kakausapin? Siguradong dahil kagabi, inanakan ako ni Tianxin. Natulog ang sekretarya sa boss. Isa itong malaking tabuo sa trabaho. Akala mo makakatakas ka at magpapanggap na walang nangyari. Ako. Pasensya na po, Ginoong Wei. Nagloko po ako ng kwarto kagabi sa kalagitnaan ng gabi. Pero ito nga ang kwarto mo. Iyon ang dahilan kung bakit napunta ka sa maling kwarto kagabi. Huwag kang magpanggap na walang alam. Ayaw mong aminin. Anong ayaw aminin? Kami. Ay naku. Sige na, sige na, sige na. Aaminin ko, kasalanan ko nga. Ako ba ang hindi na kontrol? Hindi naman sinasadyang mangyari yun.
Para kang walang nangyari. Anong ginagawa mo? Ano bang ibig sabihin ng parang walang nangyari? Na parang walang nangyari. Nabusog na, walang natira. Gusto lang magpanggap na walang nangyari. Aba. Huwag magsalita ng mga bagay na hindi angkop sa mga bata. Bata pa ako. Kian duo-duo. Kailangang maging responsable ka sa akin. Ha? Ha? Anong nangyari? Hindi ba dapat? Boss. Ginoong Wei. Babae ako. Hindi ba dapat kapag nangyari ito? Sasabihin ko sa'yo na dapat kang managot sa akin. Bakit ikaw pa ang kusang nagsabi? Pinilit mo akong itulak pababa. Nangyari ang damdamin sa labas ng trabaho. Hindi ba dapat kang mananagot? Nagkamali lang ako ng isang pagkakamali. Na ginagawa ng lahat ng babae. Mali iyon. Kasi malinaw na ako ay na-drug kagabi. Kaya ganito ang nangyari. Ako rin ay biktima. Hindi ka nilagyan ng gamot. Paano naman? Kagabi nakita ko mismo na si Tianxin ang naglagay ng gamot sa baso ko. At nakita mo rin naman. Nang pauwi na tayo kahapon, pinatingin ko na sa doktor kaagad. Hindi ka nilagyan ng gamot. Hindi lang maganda ang aking tolerance sa alak. Kaya agad akong nalalasing. Pero talaga, mahina ang aking tolerance sa alak. Kaya nagkakalatuhan ako kapag lasing. Hindi ko mapigilan. Walang kinalaman sa akin. Gusto mo bang laruin ang damdamin ko? Paano kita niloko sa damdamin? Sinasabi ko na hindi ako ang nagsimula nito. Pero ang katotohanan ay, yung dapat mangyari, nangyari na. Hindi ka pwedeng magtago, kailangang harapin mo. Mali yun. Kahit na na-drugged ako kahapon. O lasing ako. Hindi ako malinaw sa isip. Pero hindi ka naman. Malinaw ka. At ito ang aking kwarto, tama ba? Nasa aking kwarto ka. Habang hindi ako malinaw ang isip. Sinasamantala mo ang sitwasyon. Nasa aking kwarto ka. Habang hindi ako gising ng maayos, inuuso mo ang kahinaan ko. Tama, ganito nga. Ako'y isang mahina na babae. Kahit pa magpakasira-sira ako sa inom. Hindi naman ako ganoon kalakas, siguro. Kahit napilitin kita ng mariin, maaaring mo pa ring tumanggi. Tinatanggihan ko. Tinatanggihan mo kami. Dahil nangyari na ang mga bagay. Ibig sabihin, kung hindi, hindi mo talaga ako tinanggihan. O kaya naman ay ikaw ang nagpasimula. Jin, lasing ako. Ito ay para sa iyo. Hindi ko ginawa. Sige na, sige na, sige na. Hindi na ako magsasalita. Kahit paano ay magulo ang usapan. Kasalanan ko rin. Pinilit kong uminom ng basong iyon. Sige na, sige na. Tatawag ako ng pagkain na lulutuin. Matutulog na ako. Si Willie. Maraming pera. Binubugbog mo lang ang apoy. Apoy. Gusto ko talaga maglaro ng apoy. Ikaw ang nagsimula nito. Totoo bang mahal ko siya? So, ibig sabihin, naglakas loob ka dahil nailigtas mo si Tianxin. Kaya't patuloy siyang humahabol sa'yo. Dati sana ay nag-iisip na tumulong. Hindi ko inasahan na makakakuha pa ako ng problema sa pagtulong. Sobrang mayaman at makapangyarihan siya. Bagamat medyo kakaiba ang itsura. Hindi ka ba talaga naaakit? Ang pagkagusto ay nakabatay sa pakiramdam. Tama ba? Hindi siya ang tipo ko. Kahit gaano pa siya kagaling, wala akong interes. Pero talagang mayaman siya. Hindi ba't ikaw ang pinakamasugid sa pera? Kuya, mahilig ako sa pera, tama iyon. Pero may prinsipyo naman ako, okay ba? Hindi tulad ng iba na para lang sa negosyo. Kaya nilang iwan ang sekretarya sa ibang tao, na mag-isa pumasok sa loob. Hindi naman ako nagtiwala. Kumambyo nga ako para makapasok sa bintana. Pinrotektahan kita. Siguro nga. Akala ko kasi para sa negosyo. Parang yung mga walang kwentang asawa. Na nakatambay lang sa pintuan at nanliligaw ng tingin. Sa tingin mo ba,
Ganun ako, isang walang kwentang asawa. Basta sinabi ko lang naman. Huwag kang magalit. Ngunit ngayon, na-offend natin si Tianxin. Really? Ito ay isang malaking problema para sa Wei. Para sa pamilya Wei. Sa kahit anong paraan, wala akong dapat ikahiya. Tungkol sa kung ano ang mangyayari. Kaya kong tiisin iyon. Mukhang maganda talaga. Kung mas maliit pa ang ugali mo, mas magiging perpekto sana. Hoy, anong ginagawa? CJ, pupunta na ako. Anong nangyayari? Pumunta si Tianxin sa Wei. Mukhang may balak silang mag-imbestiga. Ginoong Cheyan, dumating ka nang hindi nagsabi ng maaga. Para personal kitang salubungin. Ako kasi, mahilig gumawa ng sorpresa. Ginoong Cheyan, ano ang gusto mong inumin? Ipapagawa ko sa kanila. Kumusta ang pakiramdam mo kagabi? Ayos naman. Tiyak. Kagabi, pasensya na kung hindi ako nakapag-ayos ng maayos. Huwag kang magalit, please. Kung hindi, ngayon gabi, magtatangka ulit akong imbitahan kang kumain. Alam mo na, hindi ako tao na madaling maghiganti. Ang pupuntahan ko ngayon, hindi rin para maghiganti, kundi para sa inyo, ang pamilya Wei. Naghahanap kami ng pakikipagtulungan. Alainan, si Yao Dong. Nagpa siya ang boss. Mula ngayon, si Wei ang mamumuno sa proyekto ng Jiangxin Group. At pati na rin ang boss. Ay personal na. Magpapondo kay Wei ng 1 trilyong yuan. Walang anumang kontrol. Ito. Alam ko na si Tianzong ay may malaking puso. Si Tianzong, ako, hindi na kailangang magpasalamat, kung hindi dahil kay Dodo. Kayo sa Wei Group, walang kahit kaunting halaga sa pamumuhunan. Ngunit, mukhang siya rin ay nakagawa na ng sariling desisyon. Sana sa hinaharap, mapag-ingatan mo siya ng mabuti. Ang swerte ng lalaking ito. Umalis na si Xiao Dong. Ang galing. Ginoong Wei. Sa kontratang ito, makakaangat na ang grupo namin ang Wei. Binabati kita, Ginoong Wei. Ang ganitong magandang balita. Hindi ba kayo masaya? Dapat nga masaya kayo. Dudu, may gusto ka bang kainin? Wala akong ganang kumain. Kung talagang gusto mong imbitahan ako kumain ng masarap, mas maganda pa siguro. Dudu. Ayos naman sana. Bakit bigla siyang nahimatay? Nagawa kaya niyang makipagnegosyo ng maayos. Sobrang na-excite siguro. Dr. Lee, ayos lang ba siya? Wala namang problema, pero, sabihin mo, si Kian, ay dahil sa labis na pagod. Kaya, hindi na niya kaya at nahimatay. Labis na pagod. Ang bigat ng pressure bilang sekretarya. Talagang medyo mabigat. Hindi lang kailangang alagaan ang iyong pagkain at pamumuhay. Kailangan din tulungan kang alagaan ang negosyo. Mukhang kailangan na siyang bigyan ng dagdag sahod. Thomas, ihatid mo si Dr. Lee. Hindi pa ako tapos magsalita. May isa pa akong sasabihin. Masyadong matindi ang inyong buhay pag-ibig. Maaari rin itong magdulot ng labis na pagod sa katawan. Kaya kapag nagising si Binibining Kian mamaya, dapat mo siyang paalalahanan ng tamang hangganan. Tamang hangganan sa pakikipagtalik. Totoo ba yan? Ginoong Wei, talaga bang may nangyari sa inyo?
Totoo ba talaga? Ginoong Wei, bakit parang hindi mo alam na? Nagawa mo na ang mga bagay na iyon. Anong pakialam mo dito? Bakit ka nag-aalala? Hindi ito simpleng pag-aalala. Kailangan kong tiyakin ang relasyon ninyo sa kanya. Kung totoo man, siya na ang magiging misis ng Wei pamilya. Hindi ko siya pwedeng basta-basta tawagin at iwanan. Hindi ko alam. Paano mo naman hindi malalaman? Alam mo ba kung mahal mo o hindi ang isang tao? Mahal mo ba siya o hindi? Hindi mo ba alam ito sa puso mo? Dapat nasa opisina ako, di ba? Bakit pagising ko, pauwi na agad? Dahil iyon ay dahil sa napagod at navertigo. Kasalanan mo, Weili. Nag-assign ka sa akin ng sobrang daming trabaho. Naihilo na ako sa pagod. Baka mamatay na ako sa puso. Wala na akong pakialam. Dapat taasan mo ang sahod ko. CJ, agad mong tinanggap. Gaano mo ako plano bigyan ng taas sweldo? Sabihin mo na. Hayaan mong sabihin ko. Ngayon, ang taunang kita ko ay 500,000. At hindi ka pa rin papayag na tumaas ito sa 1 milyon. Pinangako ko na. Anong nangyari sa kanya ngayon? Bakit ang bait-bait niya ngayon? Ano na nangyari sa kanya ngayon? Bakit siya napakamahiyain? Kapag may nararamdaman ka sa katawan mo, tandaan mong sabihin sa akin. Huwag mo nang tiisin. Huwag kang mag-alala. Mabuti ang pakiramdam ko. Sa pagkakataong ito, aksidente lang ito. Nagsalita na tayo. 10 milyon. Tumawag sa akin ang matandang ginang. Sagot mo na. Nasa bahay si Ginoong Wei. Ano? Okay, alam ko na. Palagi kong sinasabi. Bakit siya tumawag sa'yo? Sabi ng matandang ginang, alam na niya na nakipagtulungan tayo sa Tianxin Group. At sobrang saya siya dahil dito. Sabi pa niya, si Cheng Ya ay nagsagawa ng isang party para sa'yo dahil dito. Sinabi na tawagan ka. Tawagan mo siya ulit. Sabihin mo na may kailangan kang gawin at hindi ka makakapunta. Pero sinabi ko na sa kanya na nandito ka sa bahay. At sa ganitong pagkakataon, hindi ba't ito ang pinakaangkop na pagkakataon para ipahayag na nakipagtulungan na tayo sa Tianxin Group? Ipinagmamalaki kita. Sige nga. Sa grupo ni Cheng Ya ba yan? Dodo, kailangan kitang tulungan sa isang bagay. Anong bagay? Hindi ba nila iniisip na magkasama tayo? Nangangalap ba kayo ng masama? Kailangan kita. Magpakita ka talaga ng masamang balak. Gusto kong tuluyang mawalan ng pag-asa si Cheng Ya. Hindi ka ba nagbabalak na makipag-ugnayan sa'yo? Ayoko niyan. 500,000,000. Kailangan mangyari ito. Naghihikbi ka ng lalaki, di ba? Matututo ako. Alec, hawak-hawak ang aking braso. Dumikit ka dito. Iba ang presyo nito. Dagdagan pa kita ng 1 milyon. Kung gusto mong kumita, ipakita mo na mahal mo ako ng labis. Kung hindi, paano ko mapapakita kay Cheng Ya na dapat siyang umatras? Basta't nandyan ang pera. Ano mang trabaho, kaya ko. Ano nang ginagawa mo? Bitawan mo si Alec. Ginoong Cheng, bakit lagi kang may ginagawa sa sekretarya ko? Na ganyan. Anong sekretarya? Kakalabas ko lang sa inyo. Alec, kailangan mo bang talagang makipag-ugnayan sa kanya? Gusto mo bang makasama siya? Wei, bakit ang sama-sama ni Miss Cheng? Nakakatakot talaga siya. Nagsusumamo ka pa. Miss Cheng, huwag mo akong saktan. Kuya Wei, dali, protektahan mo ako. Sobra na yata. Bakit? Ganyan kasi ang ipinapakita sa telebisyon. Babantayan kita ng mabuti. Hindi siya makakalapit sa'yo. Pero natatakot na ako. Kuya Wei, ngayon ang iyong pagdiriwang. Ayaw kong makita siya. Maaari mo bang paalisin siya? Ayokong makita siya. Pwede bang paalisin mo siya?
Kailangan mong linawin ito. Hindi ako nagkakamali, di ba? Gusto mong paalisin ako. Hindi naman ito maganda. Sa kabila ng lahat, bisita sila. Anong bisita ito? Kian Doodo, linawin mo ito sa akin. Ito ay inihanda ko para kay Kuya Ali. Isang salu-salo para sa tagumpay. At gusto mo pa akong paalisin. Talagang kabaligtaran ang nangyayari. Tama ka. Ang eksenang ito. Si Kiangi. Cheng ang naghanda nito. Hindi ito angkop. Hindi ko pinapansin. Hindi ko talaga gusto siyang makita. Kung hindi mo siya paalisin, huwag kang mag-asang makapasok sa kwarto ko ngayong gabi. CJ. Sige, pumasok ka sa kwarto ko. Wayley, ang gago mo na talaga. Totoo bang gusto mong makasama yung sekretarya na ito? Anong meron sa sekretarya? Dahil malapit ka sa kapakanan, unang nakakakuha ng pagkakataon. Sige na. Pumayag ako sa'yo. Isa pang halik. Huwag. Ganyan kabuti si Miss Cheng sa'yo. Nainis na ako. Dudu. Palagi kong tiningnan si Miss Cheng bilang nakababatang kapatid. Sa totoo lang, ikaw lang talaga ang nasa puso ko magpakailan paman. Matindi ang laban ni Wayley sa'yo. Itong init ng dugo ko ay parang pinakain sa aso. Yung kanina, itinuturing na aksidente sa trabaho. Kailangan kong bayaran iyon. Ang panggagaya mo ay sobrang pangit. Pangit ba? Basta umabot sa epekto, ayos na iyon. Kung hindi, dagdagan mo na lang ako ng pera. Para makapag-aral ako sa paaralan ng pag-arte. Magdagdag pa tayo. Mahilig sa pera. Thomas. Ano? Si Kian Dodo ay si Iris. Si Kian Dodo ay si Iris. Ikaw. Ikaw si Iris. Hindi ako. Mali ang pagkakakilala mo. Kian Dodo. Bakit hindi mo tinatanggap na ikaw si Iris? Tinatanggap ang anong bagay? Anong Iris? Hindi ko alam. Kaya pala nakikita mo agad. Nakita agad ang butas sa kontrata. Akala ko nga talagang hindi mo nakakalimutan. Dodo, bakit mo ako tinatago? Ano ba ang tinatago mo sa akin? Ikaw nga si Iris. Alam mo ba, halos mabaliw na akong hanapin ka. Ano ang kailangan mo sa akin? Iligtas ang way. Alam ng lahat na ikaw ay tigre ng Wall Street. Henyo sa pananalapi. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo para sa mga plano. As Diyos ko, hindi ko akalain na patuloy niya akong hinahanap sa likod. At hindi ko inasahan. Ang pangarap na matagal ko nang hinahanap ay nandyan lang pala sa tabi ko. Naging aking personal na sekretarya. Hindi ko man lang napansin. Nakakatawa ito. Dodo, ang hirap ng pagtatago mo sa akin. Willie, sabi ko na hindi kita nilihim-an. Sino ba ang naglihim sa'yo? Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Ikaw nga si Iris. At ano ang gamit? Dahil marami ang pera. Iyan talaga ang pangalan ko. Iris lang noon. Ginagamit ko ito sa trabaho. Bukod pa rito, sino ba ang naghanap sa akin? Nakakainis. Ginuway. Gandang si Miss Iris. Ako si Kuyan Doodo. Anong ginagawa mo, pakawalan mo ako? Tinanong ko lang naman kayo. Bakit niyo pa ako binibigyan ng masamang tingin? Sino ba ang nagbibigay sa'yo ng masamang tingin? Kung hindi ka pa atras, ipagpaparating ko na ang reklamo ko tungkol sa pang-aabuso. Ay. Huwag kayong mag-away. Kapag magkaisa, mas yumayaman. Sana sinabi mo na sa akin ang iyong pagkakakilanlan. Para hindi na ako gumastos ng ganito karaming tao at yaman. Bakit ko naman sasabihin sa iyo ang aking pagkakakilanlan? At saka, hindi mo naman ako tinanong eh. Ay naku, pakawalan mo na ako. Kung hindi mo ako pakakawalan, magre-resign na ako. Subukan mo. Kung magre-resign ka, gawin mo. Walang kahit isang sentimo. Kung hindi makuha, hindi talaga makukuha. Pakawalan mo. Ay naku. Anong nangyayari? Bakit ang galit mo? Pabayaan mo na siyang umalis. Thomas, maghanap ka pa ng isang katulong para sa akin. Na mas maganda at mas magandang katawan kaysa sa kanya. Ito.
Ginoong Wei. Ginoong Wei, may malaking problema, Ginoong Wei. Ay naku. Ano nang nangyari? Si Ken Duoduo ay nawawala. Ha? Ano? Maraming pera pero nawawala. Tara na. Anong nangyayari? Gino Wei. Kanina umaga nakita ko siya. Hindi pa siya naghahanda ng almusal. Pumunta ka at kumatok. Pagpasok ko, wala na ang tao. Ginoong Wei. Naalala mo ba na sinabi niya kagabi na gusto na niyang mag-resign? Baka totoo nga. Ipaalam sa lahat na hanapin siya. Kung hindi mo makita, huwag ka nang bumalik. Opo. Pangit na si Weili. Bakit niya ako kailangang hanapin? Ginawa pa nitong malaking gulo. Siguradong nalaman na nila lahat. Nakakainis. Sagot na. Halika't sumagot. Chayanzong. Pag-usapan natin. Salamat sa pag-anyaya, Tianzong. Walang anuman. Nakatanggap ako ng balita. Yung mga matandang bastardo. Nakita na ang iyong bakas. Naisip ko na. Sa wakas, hindi sila nawawala, di ba? Kaya, si Willie. Nagbitiw sa trabaho. Kakatapos lang niyang magbitiw kaninang umaga. Mukhang talagang nahulog ka na sa kanya. Mukhang talagang nahulog ka na sa kanya. Anong sinasabi mo? Paano ako maaaring mahulog sa yung gago na yun? Alam ko ang mga patakaran niyo sa trabaho. Kapag nagkamali ka, hindi ka na pwedeng pumasok sa industriya ng pananalapi magpakailanman. Kung hindi, yung grupo na nag-hire sa'yo, ikaw ay magiging wanted sa buong mundo. Hanggang sa tuluyang mawala. Naiintindihan ko na. Natakot ka lang na ang Way Group na nag-empleyo sa'yo ay mabigyan ng ganti. Kaya nag-resign ka. Hindi ba't ito ang paraan mo para ipakita na gusto mo siya? Ayaw ko lang na madamay ang mga inosente. Sa wakas, siya rin. Nangalaga sa akin ng ilang buwan. Ako'y nagpakita ng awa. Babae. Pwede kang mandaya sa iba. Pero huwag kang mandaya sa sarili mo. Lalo na pagdating sa mga bagay ng puso. Dito ka na sa akin. Hindi nila ako abutin. Maaari kitang protektahan. Salamat sa mabuting puso mo. Umalis tayo dito. Saan tayo pupunta? Hindi ko alam. Tingnan natin habang naglalakad. Ang laki ng mundo. Paano pwedeng wala akong lugar na matutuluyan? Mukhang nagpasya ka na. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Sa kama namin, laging may kalahati ka. Saan kaya magandang punta? Sa Africa. Ayos na, sobrang init. Europa. Hindi ako sanay sa pagkain. Maraming pera. Ay, ikaw yung sa Way. Huminto ka. Sige, naiintindihan ko na. Ano nang nangyari? Walang nahanap. Isang grupo ng mga walang silbi. Nahanap na. Ano? Bilisan, bilisan. Sinasabi ko sa'yo, kung may mangyaring masama sa kanya, hindi kayo makakalusot ng walang kaparusahan. Anong nangyari? Nasa panganib si Dodo. Tara na. Hindi naman kita sinaktan, di ba? Bakit palagi mong pinipilit ako? Naipaliwanag ko na nga, hindi ko sinasadyang mangyari to. Sabi ko lang yun ng pabibo. Sinasabi mo lang ng pabibo.
Dahil dito, nasira ang reputasyon ko. Nawala na lahat. Bakit ang baba ng dila mo? Ipinaliwanag ko na. Hindi ko sinasadya. Kuya. Kuya. Tunay na kuya. Pakiusap, patawarin mo ako. Ipinagbabawal ang pagpatay. Pagpatay. Sino ang nagsabing papatayin ka? Hinuli mo ako. Hindi mo ako papatayin. Baka gusto mo lang akong gawing biktima. Baka gusto mo lang akong gawing biktima. Kuya Liu, huwag mong gawin yan. Alam mo, mukhang hindi ako seryoso. Sana ilumabas ako noon. Nahawahan ako ng sakit, huwag kang lumapit. Mukha kang hindi mabuting tao. Karapatan mo. Karapatan ko. Mabait ka, sana ipatawarin mo ako. Patawarin mo na lang ako. Isang pasensya na lang. Kayang punan ang aking pagkalugi. Walang chance. Ano ba ang gusto mong gawin sa akin? Talaga namang gusto mong hulihin ako. Huhulihin ka. Siyempre, huhulihin ka. Para gantihan ka. Kian duo-duo. Nakipag-ugnayan na ako. Sa isang organisasyon ng human trafficking sa ibang bansa. Tiyak na makakakuha ako ng magandang presyo para sa iyo. Sa ibang bansa. Human trafficking. Kuya Liu, talagang nagkamali ako. Kung hindi, ganito. Bibigyan kita ng pera. Gusto mo man ng anong halaga, ibibigay ko. Ikaw lang. Isang maliit na sekretarya. Hindi ako basta maliit na sekretarya. Ang tigre ng Wall Street. Alam mo si Iris, di ba? Ako iyon. Ano? Sabi mo ikaw si Iris. Huwag mo akong biruin. Kung magpapatuloy ka sa kalokohan, maniniwala ka ba kung gagupitin ko ang dila mo? Kung ayaw mong maniwala. Mayaman si Weili, di ba? Ako ang girlfriend ni Weili. Siguradong magbibigay si Weili ng pera para iligtas ako. Weili. Yung workaholic niyang yun. Matandang berhen na 1,000 taon. Magkakaroon ng girlfriend. Lalo pat ikaw ay. Isa kang maliit na sekretarya niya. Hindi ba't may konting something ang boss at sekretarya? Kung hindi, tanungin mo siya mismo. Weili. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya mismo. Weili. Hinto. Ikaw na maliit na gago. Mali ako, kuya. Huli na. Talagang pinagselosan mo ako. Bastos mong maliit. Magpakamatay ka na. Tumigil ka na. Dudu. Ayos ka lang. Pangalagaan si Binibining Dodo. Dakpin siya. Papatayin kita. Siya na naman ang sumagip sa akin. Ginoong Wei. Sa paunang pagsusuri. Si Binibining Kian ay may simpleng sugat lang sa balat. Walang malubhang problema. Tingnan mo. Gusto mo bang magpa-full check-up? Ayusin na natin. Salamat. Walang anuman, dapat lang. Humiga ka ng maayos. Tapos na ang lahat ng pagsusuri. Bakit ka pa mananatili sa ospital? Sabi ng doktor kanina. May ilang resulta ng pagsusuri na lalabas bukas ng umaga. Ngayon, dito ka na lang magpahinga. Magpahinga ka ng maayos. CJ. Salamat ha. Bakit ka nandito? Nagmamasid lang ako.
Nandito ang kama para sa pag-aalaga. Ito ang tinatawag na malapit na pag-aalaga. Huwag mong akalaing na iligtas mo ako. Na pwede ka nang mag-utos-utos. Huwag kang gagalaw. Hindi ba ako maganda sa'yo? Bakit mo ako iiwanan? CJ, bakit ka aalis? Ako. Ayaw ko ring umalis, pero ayaw kong maging pasanin ka. Alam mo bang gaano ako kabahala? Ako. Kung may mangyari man sa'yo, anong gagawin ko? Iyon ay aksidente lang. Nakaposas ako. Nabawal ang kakayahan ko. Noong nakaraan, kayang-kaya kitang hawakan mag-isa. Tumahimik ka. Anong nangyari sa'yo? Paano na ako? Ako ang boss mo. Kailangan kong magbayad ng malaking multa. Kaya ba't mo ako iniligtas? Para lang sa maliit na perang yun. Noon lang yun. Pero hindi na ngayon. Matulog ka na. Kian Duo. Nadiskubre kong mahal na kita. Ano ang gagawin ko? Pero, hindi talaga kita pwedeng pasanin. Willie, anong ginagawa mo na naman? Pagkain ng pasyente. Sabi na ng iba, kailangan kumain ng mabuti para makabawi ng maayos. Nabaliw ka na ba? Paano ko naman maubos to? Sobrang dami, sapat na to para sa isang baboy. Pumili ka na lang ng gusto mong kainin. Yung natira, itapon mo na. Ito ay tinatawag na pag-aaksaya. Huwag kang mag-alala. Nakaayos na ang ibang mga empleyado ng kumpanya. Kapag busog ka na at may natira, ibigay mo na lang sa kanila. Swerte talaga ang magkaroon ng boss na katulad mo. Talagang napakabuti ng pagkakataon. Iyan ang presyo ng kanilang mabagal na paghahanap sa'yo. At shrimp, gusto ko yan. Ay naku. Hindi ko akalain na si Ginoong Wei ay magkakaroon din ng araw na maglilingkod. Kumain ka. May ilang proyekto pa tayong hindi natapos ngayon. Makipagtulungan ng maayos. Ginoong Wei, hindi ba dapat libre ang mga pagsusuring ito? Dapat ay libre nga ito. Dapat ito ay benepisyo para sa mga empleyado. Walang bayad. Makipagtulungan ka na lang ng maayos. Susunod po ako sa utos. Manatili ka lang dito sa kwarto ng ospital ngayon. May mga bagay sa kumpanya. Babalik lang ako sandali. Huwag kang mag-alala. Sugat na ako ng ganito. Saan pa ako pupunta? Sige, aalis na ako. Kung wala lang ang mga nakaraang problema. Ang sarap sana ng magkaroon ng matamis na pag-ibig. Ayan, Gil. Kian, kamusta ang iyong pag-recover? Ayos lang. Wala na akong problema. May kailangan akong asikasuhin. Lalabas lang ako sandali. Oy, Yangi. Kian, sandali lang. May sasabihin pa ako sa'yo. Anong nangyari? Lumabas na ang resulta ng pagsusuri mo. Siguradong malusog na malusog ang katawan ko, di ba? Anong itsura niyan? Huwag mo naman akong gulatain. Anong nangyari? Nakangiti si UC. Bang nang makita ang mukha, parang may buhay at kamatayan. Yung ekspresyon mo. Hindi kaya may sakit akong hindi magagamot. Na hindi na magagamot pa. Ginoong Money. Naisip mo lang yun. Maganda ang resulta ng pagsusuri mo. Lahat ng mga palatandaan ay normal. Pero, ngayon, wag nang magpero. Sabihin mo na ang lahat. Kaya kong tiisin. Ganito ang nangyari. Miss Kian, kamakailan ka bang nakipag-ugnayan sa isang lalaki? Mayroon. Dalas. Isang beses lang. Ipinakita ng resulta ng pagsusuri na ikaw ay may 4 na linggong pagbubuntis. Malusog ang embryo, kaya't inirerekomenda ko. Magdagdag ka ng ilang pagsusuri sa dugo na may kaugnayan sa pagbubuntis. Para sa pagbubuntis. Sa pagbubuntis.
Ginoong Kian, ano ang resulta ng pagsusuri? May 4 na linggo ka ng buntis. Malusog ang embryo. Malusog ang fetus kaya inirerekomenda ko. Magdagdag ng ilang pagsusuri sa dugo na may kinalaman sa pagbubuntis. Pagsusuri sa dugo. Buntis. Hindi ba nakakatuwang balita iyon? Para sa akin, nakakatakot pa nga. Ako lang si Weili ang nakasama ko. Isang beses lang, pwede na bang mabuntis? Naku, tulong po. Normal lang ito. Dr. Lee, pwede mo ba akong tulungan na itigil ang pagbubuntis ng batang ito? Sabi mo gusto mong ipalaglag siya. Hindi pwede. Elma, Kian, baka mas maganda kung makipag-usap ka pa rin. Kay Ginoo Wei. Dr. Lee, pakiusap, tulungan mo ako. Pwede bang parang walang nangyari? Tulungan mo akong ipalaglag ang batang ito. Hindi pwedeng. Kung malaman ni Ginoo Wei ito. Ngunit ito ay may kinalaman sa buong ospital. Dr. Lee, pakiusap. Huwag hayaan na malaman ng iba ito. Lalo na huwag hayaan na malaman ni Wei Lee. Ayan, Gil. Kian, may karapatan si Ginoong Wei na malaman na ikaw ay buntis. Lalo na't kagabi. Palagi siyang nandyan para sa iyo. Ipinapakita nito na mahalaga ka sa kanya. Ayos ka, pera-pera. Sino ka para akitin si Wei Lee? At nagdadalang tao ka pa sa anak niya. Paano ka naman naging walang hiya? Lola Wei Lee. Sino ang sinasabi mong walang hiya? Pwede bang ayusin muna ang mga bagay? Linawin mo muna bago magsalita. Hindi ba't ikaw ang walang hiya? Naging katulong ka kay Wei Lee. Hindi ba't para sa kayamanan ng pamilyang Wei? Pumunta ka sa pamilyang Wei bilang katulong. Hindi ba't para akin bang kayamanan ng pamilya Wei? May sakit ka. Dr. Lee, kung maaari, ayusin mo na ang operasyon ko. Okay lang kung hindi mo ayusin. Ngayon din, ako na ang magpapalaglag ng bata. Ayan, Gil. Kian, huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang magpadalos-dalos. Ang babaeng ito ay totoong nagdadalang tao. Ng anak ni Wei Lee. Ang pinakamainam na gawin ngayon ay talagang ipalaglag ang bata. Kung hindi, walang katapusang problema. Hindi kailanman papakasalan ng pamilya Wei. Ang isang mahirap at walang kapangyarihang yantok na katulong. Dr. Lee, agad na niyang burahin ang record ng pagbubuntis niya. Sa sistema, alisin mo na. Huwag kang mag-iwan ng kahit anong bakas. Ginoot Ginang Wei. Hindi pa na-upload yung ulat na yan. Mas maganda pa nga. Alam mo, maliit na masasamang babae. Hindi naman ganoon. Kahit sino, ay pwedeng magkaroon ng dugo ng pamilya Wei. May mga simpleng babae, na akala nila na dahil napahanga nila ang lalaki, ay magiging isang magandang babae agad. Sasabihin ko sa'yo, mangarap ka pa lang. Sasabihin ko rin sa'yo, ang nasa tiyan ko, ay dugo ng pamilya ni Wei. Kailangan mo itong kilalanin. Hindi ko papatulan ang batang ito ngayon. Ipapanganak ko siya at ang apelyido ko ang gagamitin. At hahanapan ko siya ng ama, para tawagin ng anak ni Wei Lee ang iba na tatay. Tingnan mo ang ulo ng apo mo, kung may tanda ba ng pagtataksil. Tungkol sa iyo, dapat tawagin ka ng batang ito. Lola. Hindi kanya kikilalanin bilang kanyang apong lola. Tungkol sa iyo, dapat tawagin ka ng batang ito ng... Ayan, Gil. Hindi ka makikilala ng lola mong ito. 1-0 milyong. A-abort ang batang ito. Laging lumayo sa aking apo. Huwag sabihin ang 1-0 milyong. Bigyan mo ako ng 100 milyong. Hindi ko pa rin i-abort. Gusto kong ipamana sa aking anak ang kayamanan ng pamilya Wei. Ayon sa Civil Code, may karapatan ang aking anak na ipamana ang kayamanan ng pamilya Wei. Ako na isang simpleng ibon, ay talagang nais na lumipad sa sanga ng pamilya Wei, at pumitas ng isang magandang bunga. Ang pag-aalaga at pagpapahinga ay, ipapasa ko sa iyo, pakiusap, upload mo na agad ang ulat, at pakisabi na rin kay Ginoong Wei. Maglakas loob ka, Kian Duo-Duo, mayroon akong 100 paraan, para hindi mo maipanganak ang batang ito. Kahit nasa swerte ay nanganak ka ng batang ito, ano ang magagawa mo? Upang patunayan na ang batang ito ay kay Wei Lee. Ginoo. Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan. Ang iyong apo. Hulaan mo. Kung ibubulgar ko ang tungkol sa aking pagbubuntis. Sabihin mo kay Wei Lee. Kailangan ko ang kanyang sampoy ng kuko, buhok at dugo. Para sa pagsusuri. At hindi siya basta-basta susunod. Sa maraming pera. Hindi ko siya papayagang magtagumpay. Ayon sa kanyang nakaraang masasamang gawain. Ang usapan kanina. Na i-record ko ng buo. At may backup pa. Naipadala ko na sa telepono ng kaibigan ko. Kung may mangyaring hindi inaasahan sa akin, ang pulis ay agad makakakuha ng recording na ito.
At agad din itong ipapadala kay Weili. Kaya mag-isip kang mabuti. Ngayon dapat, bumili ng tao para pumatay. O dapat, mag-hire ng tao na magmamaneho at tatabihin ako. Maraming pera. Makikipaglaban ako sa'yo. Makikipaglaban ako sa'yo. Ito ang ospital. Manatiling kalmado. Anong ginagawa nyo? Aling, itong babae. Hahayaang siyang manakit sa lola mo. Talagang ang masama ang unang nagsimula. Sino ang unang umatake? Wala ka bang alam sa sarili mo? Dr. Lee. Sabi mo. Dr. 003. Ako ito. Sinuntok kita dahil. Alik. Hindi pwedeng magkaroon ng ganitong babae ang pamilya Wei namin. Sinabi ko na sa'yo. Huwag kang makialam sa aking relasyon. Bakit hindi mo talaga ako pinapakinggan? Ali. Ako ang iyong lola. Para sa ikabubuti mo ito. Para sa ikabubuti ng ating pamilya Wei. Kung talagang para sa pamilya Wei ang iniisip mo, dapat lang na mahimbing kang nakahiga sa bahay pahingahan. Hindi yung nakikipag-ugnayan ka pa dito. Ako ang nakatatanda mo. Bakit ganito ka makipag-usap sa akin? Kung hindi ka nakatatanda ko, hindi sana ako magpapakita ng ganitong paggalang sa'yo. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyong pagiging mapanindigan, na nagdulot ng kapahamakan sa pamilya Wei. Hindi pa ba sapat na pinahirapan ko ang mga magulang ko? Huwag mong hayaan na mawala ang natitirang pagmamahal ko sa kanila. Maglaho na lang ito. Ari, sinasabi mo pa rin iyan kahit ikaw. Mukhang, tunay ngang wala na akong silbi. Dudu, ayos lang ba? Buntis ka na. Buntis ka na. Ganitong kalaking bagay ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kakalabas lang ng ulat na ito. Kamakailan lang din nalaman ni Miss Kian. May anak na tayo. Dr. Lee. Magmadaling ihanda ang pagpapalaglag. Kanina pa ba sinabi mong ipapanganak mo? Ano? Pagpapalaglag. Ayoko na ngayon ipanganak. Magmadaling ihanda ang pagpapalaglag. Nabaliw ka ba? Sinasabi ko na nga, that day was just an accident. At hindi ako handa. Bilang isang ina. Pero ito ang ating anak. Ito ang aking katawan. Kaya ko ang magdesisyon mag-isa. At si Willie. Bakit mo nararamdaman na? Kaya mong magdesisyon para sa iba. Parang dati. Hindi ko sinabi sa'yo na ako ay si Iris. Nagalit ka agad. Dodo. Bakit ka naging ganito? Dahil ito talaga ang ako. Kasakiman. Pagiging makasarili. Pagiging matigas ang ulo. Walang pinipiling hangganan. Ayokong kontrolin ng iba. Hindi mo lang ako naintindihan noon. Pero mahal kita. Pero hindi kita mahal. Pasensya na. Alam kong mahal mo ako. Kaya hindi ko magagawa. Hayaan kang mawala ng lahat dahil sa akin. Ganito lang ang paraan ko para manloko sa'yo. Pero hindi kita mahal. CJ, ako ang bulag. Hindi ko nakita ng maayos. Ayan, Gil. Kian, paalam. Ayan, Gil. Kian, yung pagpapalaglag na operasyon. Bakit pa magpapalaglag? Ito ay isang buhay. Ginoong Wei. Ginoong Wei, hindi ka na pwedeng uminom pa. Kung uminom ka pa, magkakaproblema tayo, Ginoong Wei. Lumayo ka. Talagang hindi na pwedeng uminom pa, Ginoong Wei. Ginoong Wei. Mandaraya. Ginoong Tian. Pasensya na. Wala akong interes ngayon. Napag-usapan ang trabaho. Hindi muna trabaho.
Tungkol kay Iris at sayo. Narinig ko na lahat. Ayoko lang makita na masasaktan si Iris. Willie, umalis si Iris. Para lang protektahan ka. Protektahan ako. Matagal na tayong hindi nagkita, Iris. Matagal na nga. 1 taon na tayong hindi nagkita. Parang naging malungkot ka na. Alam ko kung bakit kayo nandito. Pero tapos na ako sa Way, umalis na ako sa kumpanya nila. Kaya wala na akong kinalaman sa Way. Huwag na nilang pakialaman. Huwag na nilang pakialaman. Ding, narinig ko na may kakaibang relasyon ka sa boss nilang si Way. May konting komplikasyon ba? Talagang handa ka bang umalis? Marami pa. Dodo. Dodo. Ayos ka lang ba? Dati ay ayos na ang lahat. Bakit ka nandito? Iris, ito ba ang sinasabi mo? Na walang kinalaman kay Wayley? Bakit walang kinalaman? Siya ang aking mahal. Siya ang ina ng anak ko. Willie, hindi mo ba alam ang mga patakaran? Hindi na pwedeng magtrabaho si Zwilisi sa larangan ng pananalapi. Kung hindi, sisirain namin. Yung kumpanya na kumuha sa kanya. Hindi ka ba natatakot? Siyempre. Halika. Subukan mo. Tama na. Gagawin talaga nila yon. Eh ano ngayon? Mabangkrap lang naman. Walang pera. Hindi iyon mahalaga. Kung ang kapalit ng mga iyon ay mawala ka, mas pipiliin kong wala iyon. May prinsipyo ka naman. Sige, ayon sa gusto mo. Kaya mo ba? Ito ang taong inaalagaan ko. Kung ayaw mong maging ganap na digmaan, mas mainam na huwag mong gawin ito. Chiangxin, wala kaming sama ng loob o galit. Bakit pa? Sino ba ang nagsabi na may minahal akong isang tao? Kung ayaw mong mamatay ngayon, magsimula ka ng umalis. Ngayon ay ligtas na kayo. Sa kahit anong paraan. Sa ngayon ay ligtas.